tayo sa maikli pong pangako ng Diyos. Sa aklat po ng Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 10, na ito po sa version po ng ang Biblia sa New King James, na title po yung Masaganang Lupain. Basahin ko po, tayo po makinig sa salita ng Diyos. Naniniwala po ko na meron po magandang sasabihin, dakilang sasabihin po ang Diyos na buhay sa atin. Amen. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 1 to 10, nang sabi po dito, ang lahat ng utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami, at ang inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. Verse 2, at iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinagnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Hello? At iyong aalalahanin ang buong paraan na nitong 40 taon sa ilang upang kanya mapangumbaba ka. Hello? At subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Masarap pala pang basa sa Biblia, sa New King James Version, na maganda po talaga. Verse 3, at ikaw ay pinapangumbaba niya, at pinapagdamdam kanya ng gutom, ang Diyos yun ha, at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakikilala ng inyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Verse 4, ang iyong suot ay hindi naluma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon. Verse 5, at iyong pagmuni-muni sa iyong puso na kung paano pinarurusahan ng tao ang kanyang anak, at gayon din pinaparusahan ng Panginoon mong Diyos. 6, at iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at matakot ka sa kanya. Verse 7, sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos na sa isang maputing lupain, na lupain ng mga patis ng tubig ng mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga dibis ng mga bundok. Verse 8, lupain ng trigo, ng cebada at puno ng ubas, at ng mga puno ng igos at ng mga granada. Lupain ng mga puno ng olibo at ng mga puno. Verse 9, lupain na kakainan mo ng tinapay na di kapos. Hello? Na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain na ang mga bato ay bakal. Walang ganun, bato na bakal. Hindi ng Panginoon. At ang kanyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. Verse 10, ang kakain ka at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Palapakan nga po natin ang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita na church. Alam niyo po ba na ang mga nangyayaring nagaganap sa bansang Israel ay lahat po talaga ay kagagawan, amen, ng Diyos. Dahil alam niyo, ang Diyos ang pumapatnubay sa kanila within 40 years. Sa ating buhay, ilang taon na po ba tayong ginagabayan ng Diyos? Sinusubaybayan. Yun po yung kung ilang taon ka na. Amen? Kung ilang taon ka na, ganun ka sinusubaybayan, iniingatan, dinadala ng Diyos sa Kanya po mga pangako. Nasa alam niyo po ba, nasa mensahe po ng Diyos sa akin sa aklat na ito, alam niyo, ginutom daw po ng Diyos ang bansang Israel. Hello? Ginutom ng Diyos ang bansang Israel bago daw po sila pagpalain ng Diyos. Dahil yun po, sabi po, no, tinuruan nga kayo mapagkumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Na ibig sabihin ng church, ang Israel po ay punong-puno ng pagrereklamo noon. Buti pa sa Egypto, may karne. Hello, meron doon prutas. Dito sa ilang, wala.
Amen nyo, nasa Diyos naman po lahat ng bagay. Ang tinuturo lang po pala ng Diyos sa bansang Israel ay magpakumbaba ka sa Diyos. Amen. Magtiwala ka na sa panahon na ginugutom ka ng Panginoon, sa panahon sinusubok ka ng Diyos. Tingnan nyo, may mga testing talaga sa ating buhay. Tinitignan ng Diyos na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng sakit at karamdaman, sa kabila ng kabigatan, kalungkutan, anong ginagawa mo? Hello? Anong ginagawa po natin kapag po tayo ay pinagdadaanan? Tayo po ba'y nagmumukmok? Tayo po ba ay umiiyak lang? Tayo po ba nakikipagkwentuhan lang? Pumupunta ko saan lugar? Yan po ba ang una natin ginagawa? Kapag po tayo may pinagdadaan, church, sa salita ng Diyos, ang gusto pala ng Panginoon, magpakumbaba ka kapag sinusubok ka ng Diyos. Amen. Magpakumbaba ka, magtiwala, kasi alam nyo, ang sinasabi ng ginutom sila ng Diyos bago sila pinagpala. Ngayon, sa panahon natin, pinagtitiwala tayo ng Diyos bago niya tayo pagpalain. Amen? Hello? Ganun pala ang Diyos, kasi imbis na mga baka, imbis na mag-alala ka, paano ng bukas, paano na yung mga bagay na bayarin natin, paano na po yung mga bagay na, alam mo yun, na kailangan natin tapusin. Hello? Imbis na mag-isip ka, manalangin ka. Magpakumbaba ka sa Panginoon, Lord, ano pong gagawin kapag ganito po ang pinagdadaanan? Kapag meron po akong suliranin, kapag may bigat ako, church. Ganun po pala ang gusto at ibig ng Diyos para makarating tayo, para makarating ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Na ibig sabihin, gusto ng Panginoon na pagtiwalaan natin siya dahil hindi naman po niya tayo ipapahamak. Hello? Wala pong kapahamak ang inihanda ang Diyos sa lahat ng mga pinili at tinawag na. Si Satanas lang po yun. Sabi ko nga, walang kontrol si Satanas sa lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat ng mabubuting bagay, walang kontrol dyan ng diablo. Kundi kontrolado ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay na nasa ating buhay, trabaho, negosyo, pag-aaral, pamilya. At ano pa man po yung aspeto ng ating buhay, ang Diyos lang po may kontrol na si Satanas wala. Amen? Ang gagawin lang po pala natin para lahat ng ipinangako ng Diyos ay makamtam natin, magtiwala ka. Hello? Magpakumbaba ka. Umamit ka sa Diyos na hindi mo alam yung gagawin mo. Kasi sa ating buhay, alam nyo, ay alam ko na yan. May mga ganun tayong word. Di ba? Madalas. Alam ko na yan. Paano gagawin mo dyan? Hindi mo na nag-submit sa Diyos. Lord, ano mo gagawin? Hindi, alam ko na yan. Alam ko na yan. Wala pang pagtatanong sa Diyos kung anong gagawin. Alam mo na agad. Hello? Kaya alam nyo, maraming nag-prepare sa ating buhay. Maraming nalulungkot ang Diyos sa ating mga buhay kasi nananangan tayo sa sarili nating karunungan. Nananangan tayo sa sarili nating kaalaman. Kasi nga, di ba, isipin mo, sabi ko nga, oo, kung nag-alala ko ng time, kasi iniisip ko bago pagkatapos ko mag-street, nanalangin ako eh. Malalim yung pagpanalangin ko nung araw na yun. Tapos nangyari yung pangit na bagay na yun sa akin. Alam niyo, sabi ko, baka tinitignan ng Diyos kung anong attitude ko. Baka tinitignan ng Diyos kung anong gagawin ko. Hello? Kasi kailangan din matapos eh. Kailangan ma-release yun within a week. Kasi malaking pera po talaga ang nilalabas sa lahat. Amen? Pero grabe ang Diyos, no, sa ating mga buhay. Dahil alam niyo, church, pag po pala sinusubok tayo ng Diyos, tinitignan niya kung anong ginagawa mo. Kung nananalangin ka ba, kung nagpapakumbaba ka ba, kung depende ka ba sa Diyos, magsasamit ka ba sa Diyos, church? Gusto ng Diyos na makarating ang lahat ng ipinangako niya sa Biblia, sa ating mga buhay. Pero paano natin yun makakamtan kung hindi tayo lalapit sa Diyos? Eh, di ba lahat naman po ng pangako ay galing sa Diyos? Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Kaya huwag po tayong matakot, huwag tayong manangin sa sarili nating kalakasan, karunungan, kaalaman. Alam mo yun, pinag-aral, huwag po. Kundi sa lahat ng panahon, dumepende tayo sa Diyos. Amen? Tingnan nyo, marami po mga mabubuting bagay ang ginagawa sa atin ng Diyos kapag po tayo nagsasubmit sa Kanya. Amen po ba? So yan, sobra na po. Sorry po. Muli, ang maiksi pong pangako ng this church, pinagtitiwala ka muna niya bago ka na pagpalain. Bago ka na pagalingin.
bago ka niya ayusin, bago niya solusyonan ang mga problema, mga bigat, alisin yung mga bagay na kailangan alisin sa buhay. Magtiwala ka, magpakumbaba, magsubmit ka sa Diyos para lahat ng pangako ng Panginoon makamatagpo natin sa ating mga buhay. Welcome mo natin ang susunod ko na tatayo sa buhay ko ninyo.